Malaking gulo ito. Kumanta na si Colonel Busita, winasak ang protektor. Pirma, lahat nataranta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang diyo man ay balitang matapos pinagtulungan ng mga mambabatas at ma-impeach sa Kongreso si Vice President Sara Duterte Carpio. Mga pumirmang ilang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte. Tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita. Matapos nitong manindigan at hindi pumirma kapalit ang nasabing di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para ayan wala nga yung pangalan ni Colonel Busita dun sa mga pumirma dun sa Congress, yung mga pumirma para sa impeachment ni VP Sara. Kilala natin to, si Colonel Busita, no? Na nagtatanggol to sa mga riders natin na talagang hindi nabibigyan ng hustisya, yung mga hinuhuli ng basta-basta na lang, di ba? Yung mga hinuhuli ng walang katwiran, di ba? Syempre, may mga riders din naman na lumalabag sa patakaran, di ba? Yun yung pwede talagang mahuli. Pero meron din namang mga riders na matitino na sumusunod sa patakaran pero ginagawan sila ng violation. Yun yung pinaglalaban naman ni Colonel Busita, 'di ba? Kaya doon siya nakilala doon siya nag-viral 'di ba sa Facebook, 'di ba? Doon nakikita lahat ng mga aksyon na ginagawa niya, kaya pumutok siya ng pumutok. Dahil talagang nakatutok siya kung paano niya ipagtanggol yung mga riders na nalalagay sa alanganin. Yung mga riders na may katwiran, no? Yung may katwiran na nagkakaroon ng violation. Nang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila pananahimik tungkol sa di umano'y ginapang na impeachment ng isa. Pero alam ko si Colonel Busita, meron tong meron siyang parang sa mga Duterte. Ibig ko sabihin, medyo nagsalita din to laban sa mga Duterte. Tama ba ako mga katunay? Kung mali ako, mali. Pero comment nyo sa comment box. Pero alam ko pagkakaalam ko, nagsalita din siya ng hindi maganda sa mga Duterte. Yung ibig ko sabihin hindi yung maganda na yung medyo talagang parang kontra siya sa mga Duterte. Oo. Isang araw lang kapalit. Pero bigla siyang hindi pumirma. Alamin natin kung bakit. Di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para sa pirma laban sa Vice President na si Sara Duterte. One Rider Party List Representative na si Congressman Bonifacio Busita. Tila binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko na tila sumampal ng katotohanan at kahiyan sa mga ilang kongresistang mambabatas na nagmadaling pumirma para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At tahasang nanindigan na may prinsipyo at hindi bayad. Matapang na nagpaliwanag kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Parang matindi yun, no? May prinsipyo at hindi bayad. Ibig sabihin, si Colonel Busita talaga talagang matatag ang prinsipyo. Ganun ba yun? Tignan natin kung talagang bakit. Hukayin natin, tignan natin. Dire-diretso pa natin tong na to.
Isang pahayag, nilinaw ni One Rider Party List Representative at Senatorial Aspirant Bonifacio Busita kung bakit hindi niya pinirmahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Banat pa ni Senatorial Aspirant Busita, and I quote, "Nirerespeto ko yung mga kasama kong congressman, but for me, pag nabasa ko yung impeachment complaint, hindi ako pipirma. Kasi objective po ako eh. Sabihin na nating ma-impeach nga, halimbawa, ano ang magiging benepisyo nun sa taong bayan? Dapat mas tignan natin yung mas malalim na problema kasi po nagkakaroon lang ng hati-hatian. Lalo tama yung tama yung pagsasalita niyang yon. Ano ba ang magiging nito sa mga taong bayan? 'Di ba? Ano ba magiging resulta nito? Magiging maganda ba? Kung sakaling si VP Sara ay ma-impeach, maganda ba magiging resulta? Siguro sa taong bayan, hindi magiging maganda yung resulta niyan. Dahil alam nyo, si Sara Duterte, si VP, wala naman talagang nagawang alat yan sa mga tao. Ngayon, magkakaroon yan, magkakaroon yan ng benepisyo. Alam nyo kung kanino? Kung kani-kanino, kung saan? Doon sa mga taong gustong magpa-impeach sa kanya. Lalong-lalo na yung mga makakaliwang grupo. 'Di ba? Doon talaga magkakaroon ng benepisyo. Lalong-lalo na yung mga taong alam na masasagasaan ng mga Duterte once na ang mga Duterte ay nagbalik sa kanilang posisyon, halimbawa si VP Sara ay manalong presidente, alam nila masasagasaan sila. Yung mga taong nagpapakasasa ngayon talagang masasagasaan. Kaya kung sakaling mai-impeach si VP Sara, magkakaroon dyan ng benepisyo yung mga taong masasagasaan ng mga Duterte pagdating ng araw. Kumbaga inuunahan na nila kasi alam nyo, yung ICC wala na silang pag-asa sa ICC. Dahil wala na. Chinupi na ni Trump yung ICC. Hindi na nila maaasahan yung pinagmamalaki nilang ICC, yung laman ng bunganga ni Boss Trill palagi na ICC, wala na yan. So ang natatanging pag-asa nilang ngayon, ang huling barahan na lang nila ngayon ay yung impeachment kay VP Sara. Pero kung hindi pa rin mai-impeach, hindi tumalabyang huling barahan nila kay VP Sara, ay finish na. Makakatawid talaga siya sa 2028 nun. Pero talagang ginagawa nila lahat para si VP Sara ay hindi umabot ng 2028 at gusto nilang matanggal ngayon. Kaya minadali nga nila yung pirma na yan Kaso nga lang, nung minadali nila yung pirma, nung dinala nila sa Senado yung pirma nila, tinengga ng Senado. Binaliwala, inisnab kumbaga. Gumugulo, unquote. Nang lumabas ang balitang ito, ay umani naman ito ng samut-saring komento mula sa mundo ng social media. Ayun pa sa kanila, play safe siya ngayon. May video nga siya na sinabing mas mabuti pa ang pamumuno ni BBM kaysa kay Duterte. Yun yung sinasabi natin. Eto, nag-sync in na sa atin. Ayun yung video na sinasabi niya na mas mabuti ang pamumuno ni BBM kaysa sa mga Duterte. Sir, Colonel Busita, ako, syempre, malaki respeto ko sa'yo. Syempre, ikaw yung mga nagtatanggol sa mga taong nakamotor, sa mga rider. Talagang ang laki ng ginagawa mo, maganda yung ginagawa mo 'Di ba? Ikaw yung nagbibigay katwiran, nagbibigay boses sa mga rider, na nalalagay sa alanganin. Minsan nahuhuli ng walang violation, napapagtripan ng mga alam naman natin 'yan. Maraming buhaya din sa kalsada, di ba? So doon ako bumilib sa'yo. Pero pagdating dyan, sa sinasabi mo na mas mabuti yung pamumuno ni BBM kaysa sa mga Duterte, para sa akin, hindi matutumbasan yung pamumuno ni PRRD kung ikukumpara mo kay BBM. Hindi dahil sa kumakampi ako kay PRRD, pero isa naman ako sa nakaramdam niyan. Dahil kung hindi mabuti yung pamumuno ni PRRD nung naging presidente siya nung nakaraan, 'di ba? Ang dami ng taong galit diyan. Ang problema, 'di ba? Ito kay BBM nakaupo pero ang dami-daming galit. Ang dami-daming naiinis, 'di ba? Pero si PRRD, walang naiinis sa kanya nung mga panahon na 'yon. Siguro kung may naiinis sa kanya, yun yung mga taong drug addict,
yung mga taong masasamang loob, yung mga taong gumagawa ng masama, yung mga taong lulong, mga pusher, drug lord, yun yung mga naiinis sa kanya. Makakaliwa, taong labas, terorista, yun yung mga naiinis kay PRRD. Pero yung taong bayan, gustong-gusto siya. Alam mo, Colonel Busita, no? Siyempre, pulis ka eh. Koronel ka eh. Alam mo yan. Alam mo sa sarili mo na nung panahon ni PRRD nung war on drugs is naging safe ang kalsada. Kahit nga lumabas ka na naka-cellphone ka, alas 12 ng gabi, at dumaan ka sa ilalim ng ano ba yun? Sa may flyover ba sa recto? Meron ba bang ganun, mga katunay? Di ba meron mga nagsosolvent na mga bata ron? May mga taong nagsosolvent doon? Alam nyo napaka-safe na nung lugar na yun. Nung panahon ni PRRD. Di ba? At kahit magpunta ka doon sa mga madidilim na kalsada, talagang hindi ka na matatakot, hindi katulad ngayon. Di ba? O nung mga dati nung hindi pa presidente si PRRD. Di ba? Ang laki ng nagawa ni PRRD para mapatahimik, magkaroon ng disiplina yung bansa natin. Ang daming adik, no, na tumino, no, na naging maayos ang buhay, nagkaroon ng trabaho, umiwas sa mga bisyo, maraming ganyan na natakot, maraming kriminal lang natakot, 'di ba? Kasi syempre, no, practical lang si PRRD. Anong gusto mo? Dalawa lang ang pagpipilian mo. Parang ganoon eh. Kulungan o sementeryo. 'Di ba? O kita mo yung mga nanggagahasa dati. 'Di ba? Yung mga nanggagahasa. Kapag ikaw nanggahasa ka, 'di ba? Kapag yung naging biktima mo, yan, may biktima kang ganun. Lahat sila tinitigok. Para sa akin, makatwiran yung panahon na yon. Makatwiran yon. Dahil syempre, sino ba? Sino ba ang ginaganon mo? Yung mga kababaihang walang kalaban-laban sa'yo. 'Di ba? Tama lang sa kanila yun. 'Di ba? Nakikita naman natin ng panahon ni PRRD nangyayari yun. Sino ba ang naaapektuhan nun? Yung mga kriminal. Yung mga kriminal na gumagawa ng masama na dapat naman talaga sa kanila mangyari. Ilalagay mo sa kulungan yan. Pag nilagay mo sa kulungan yung mga taong yan, dagdag palamunin pa ng gobyerno yan. 'Di ba? Siyempre, sino ba magpapalamon dyan? Sino magpapakain dyan? Yung taong bayan din. 'Di ba? Galing din sa pera ng taong bayan. Mantakin mo, hinalay na yung anak mo, pinatay yung anak mo, tapos ikukulong siya, tapos nagbabayad ako ng buwis, nagbabayad ka ng buwis, so yung binabayad mong buwis, parang pinapakain mo din doon sa nakakulong doon. 'Di ba? Sa pumatay sa anak mo. 'Di ba? Napapamura tuloy ako. Ise-censored na lang natin, no? No? Di parang napakasarap naman ang buhay niya. Ginawa ka na ng atraso, pinalalamon mo pa. 'Di ba? Kaya ngayon, talagang maganda yung hustisya kay PRRD nun talaga. Nararamdaman mo yung hustisya. 'Di ba? Ngayon, kung mangyari yung mga ganung bagay, sino gagawa ng hustisya? Hindi na kaya yan kapag may mga gumawa ng krimen na ganun. Sino gagawa ng hustisya? Wala na. Kumbaga, pag nangyari yung mga ganun, ako, halimbawa hindi na ako magdedemanda. Ako na lang mismo hahanap dun sa taong yun para tegehin ko yung taong yun. Ako na mismo kukuha ng hustisya sa sarili ko. Kasi, ano mangyayari ngayon sa hustisya ngayon? Parang, 'di ba, sa panahon ngayon, makakakuha ka ba ng hustisya? 'Di ba? Parang ang pinag-uusapan lang ngayon, puro Duterte. Halos wala namang ginagawang kasalanan yung mga Duterte. Kaya ako, medyo tutol ako dun sa sinasabi ni Colonel Busita na sinasabi niya na yung pamumuno ni BBM ay mas okay kaysa kay Duterte. 'Di ba? Nakakatawa po yung Colonel Busita. Medyo dun ka sumablay kasi pulis ka eh. Dapat alam mo yan. Koronel ka eh. 'Di ba? Alam mo dapat yan. Hindi lang dito sa riders ng usapan. Maraming kriminalidad sa bansa ang napatino ni PRRD. Kaya nga hinihiling ng mga tao yung mga Duterte na mamuno uli sa Pilipinas eh. No? Para maging maayos. So katulad ngayon, ang dami nang nangyayaring kriminalidad sa bansa natin. Yung mga nangunguha ng bata. Bakit hindi pinag-uusapan sa Senado yan? Bakit hindi inaaksyonan ng gobyerno yung mga nangunguha ng bata? Yun po ang tanong. Nung panahon ba ni Duterte, may nangunguha ba ng bata? Wala. Kasi kapag nanguha sila ng bata, sigurado kukunin sila ni Duterte. 'Di ba? Walang nangunguha ng bata, walang kumukuha ng mga organs nila, walang nangingidnap.
Ngayon, kita nyo, kalat-kalat na at nakakatakot na yung mga anak mo. Nakakatakot ng palabasin. Di ba? Kaya ano yung kinaganda ngayon nung panahon ni PRRD? No? Kaya medyo mali talaga, Colonel. Mali yung sinasabi mong ganun. Din yan si Busita. Mas maganda sana kung Busita kung sa Kongreso ka muna at malaki ang chance mong manalo ulit. So tatakbo siyang senador. Okay. Congressman tapos tatakbo siyang senador. Okay. May kapang matutulungang motorista na hinaharas ng mga buaya sa kalsada. Kung Busita, huwag na tayong magkunwari. Sadyang playing safe kayo. Tao ka ni Tambaloslos, pagtuta ka ni Tamba. Aso ka rin, iba nga, binoto kita pero ngayon, hindi mo na ako mabudol. Naging trapo ka na rin. Busita, huwag kang U-turn. Dapat steady ka lang sa PDP slate. Mananalo ka. Huwag padala sa suhol. No, Tamba sana. Gusto mo lang makakuha ng boto sa mga pro-Duterte. Tsaka ni minsan hindi mo pinagtanggol ang Duterte. Bagkos siniraan mo pa. Sana diretso siyang sumagot. So parang lumalabas dito, nagpe-play safe siya. No, nagpe-play safe siya. Dahil tatakbo siyang senador, kailangan makakuha din siya ng boto. Kung sa bagay, gano'n naman talaga eh. Hindi pwedeng magsalita ka ng masama sa mga Duterte kasi alam mo sa sarili mo. No, na malakas ang mga Duterte, maraming sumusuporta sa mga Duterte. Once na magsalita ka ng masama sa mga Duterte, no, once na duraan mo ang mga Duterte sa mga sinasabi mo, no, at tumatakbo kang politiko, malamang pupulutin ka sa kangkungan, sa basurahan ka pupulutin. Siguradong walang boboto sa'yo. So syempre, dati nagsasalita ka ng hindi maganda sa mga Duterte, di ba? Hindi ka nagsasalita ng maganda dati. So, biglang nag-iba ngayon. Dahil tatakbo. Naramdam mo rin sa sarili mo na malakas yung mga Duterte talaga. 'Di ba? Sa standya sa impeachment ni VP Sara, lead natin ang Pero salamat doon hindi ka pumirma sa impeachment ni VP Sara, no? Kahit pa paano mapapalakpakan. 'Di ba? Sa Senado, after sa election, lead namin ang klarong Duterte. Unquote. Ipagpalagay, may mali. Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na matutunghayan natin. Walang iba kundi si Coach Oli at syempre ito, si Representative Colonel Bonifacio L. Busita. Paggamit ng pondo sa Office of the Vice President, tanungin kita, siya lang ba? Maraming ahensya ang may confidential funds. So, bagamat wala akong ebidensya, siguro naman, di ako magkakamali. Tama lang naman yung sinabi ni Colonel Busita ngayon. Di ba? Nag-iba na yung timpla ni Colonel Busita, mga katunay. pero may punto siya. Di ba? May punto na. May punto na. Maganda na yung sinasabi niya sa mga Duterte ngayon eh. Kaya naunawaan natin. Kumbaga, hindi lang naman si VP Sara yung dapat imbestigahan eh. Di ba? Kung gusto nila ipakulong si VP, hindi lang dapat si VP Sara ipapakulong nyo. Kasi napakaraming ahensya ang may confidential funds. Hindi lang si VP Sara. Kasi hindi nila pwedeng sabihin na hindi pamumulitika yung nangyayari. 'Di ba? Kailan lang ba pinag-initan si VP Sara nung lumabas yung mga survey na nagiging number 1 sa pagiging presidente si Sara Duterte. So doon na sila na alarma, doon sila natatakot na meron na namang Duterte na mauupo sa Malacanang sa susunod. 'Di ba? Yun ang kinatatakutan nila. Na kung may mali sa paggamit, definitely, hindi lang Office of the Vice President. May punto ulit si Coronel. Ngayon, ipagpalagay, pumirma ako sa impeachment ni VP Sara. Hindi ko kayang tayuan yun eh. Bakit? Kala ko sabihin ni Coronel Busita, kunwari, pumirma ako sa impeachment ni VP Sara. Wala na, finish na. Finish na siya. Naniniwala ako, hindi lang naman sa Office of the Vice President may problema eh. Ngayon, ipagpalagay na buti naman, di ba? Iba na talaga ang tono ni Coronel ngayon. Yan yung si Colonel Busita talaga, pinaglalaban ng katwiran. Yan ang tunay na Coronel, hindi yung nag-video ka nun mas okay si BBM kaysa sa mga Duterte, Mariosep naman. Pasensya na sa presidente natin. Hindi ko naman sinusuma yung niya, yung nagagawa niya. Siguro may nagagawa din siya, pero hindi natin maramdaman ng konti. Di ba? Kasi iba talaga kay PRRD kasi. Talagang ramdam mo talaga eh. Ramdam mo talaga yung mga ginagawa ni PRRD. Na-impeach nga si VP Sara, shortcut na natin.
mariresolve ba nun ang problema ng taong bayan? Makikinabang ba ang taong bayan? No. Hindi makikinabang ang taong bayan doon. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nagluklok sa akin taong bayan. Tama. Isang malaking panloloko yan na iniluklok ako, tapos hihigit kong pahahalagahan ang iba. Tama yun, Coronel. 'Di ba? Nagluklok sa'yo taong bayan. So kapag ang mga Duterte is ginisa mo at isa ka sa mga pumirma, taong bayan din ang magpapabagsak sa'yo. Kaya nga yung kapalaran ng mga politiko, no, nakasalalay yan sa kamay ng taong bayan. 'Di ba? Pero ewan ko ba kung bakit may mga politiko na malalakas ang loob, no? Halimbawa, may politiko na minamahal ng tao pero yun ang gusto nilang pabagsakin, ginagawa pa rin nila talaga. Kahit alam nilang malakas sa taong bayan yung tao na yun. 'Di ba? Sinasabi nung iba, dahil sa pera, 'di ba? Pero aanhin mo yung pera, 'di ba? Kung panandalian lang 'yan. Iba pa rin yung may tiwala sa iyo yung mga tao kasi hangga't may tiwala sa iyo yung mga tao, paulit-ulit kang pwedeng maupo sa posisyon mo. O kaya kahit gusto mo pang taasan yung posisyon mo, magagawa mo. 'Di ba? Hindi naman ako, brother, gusto ko rin naman ng pera, pero hindi ako mahilig sa pera na parang ibebenta ko yung aking prinsipyo. Sino ba naman tao hindi gusto ng pera? Pero kung prinsipyo ng pag-uusapan, kalimutan muna natin ang pera. Kasi nagbibiro nga ako sa mga kaibigan ko. Kung sana pag namatay, madadala mo sa hukay yung pera, ay baka pumirma na rin ako. Para pagdating sa kabilang buhay, di VIP ako. Hindi naman madadala eh. Ibig sabihin, prinsipyo ito. Oo. Kaya yung sinasabi mong... Tama. Huwag mo ipagpapalit ang prinsipyo mo sa pera. 'Di ba? Katulad sa amin, kami, nagbablog kami sa mga Duterte. Sinasabi sa amin, madalas may mga nagko-comment sa amin. Kayo mga bayaran kayo ng mga Duterte, no? Binabayaran kayo ng mga Duterte kaya nagsasalita kayo. Pinagtatanggol niyo yung mga Duterte. Magkano binabayad sa inyo? Lentik na yan. Kung kami binabayaran ng mga Duterte, no? Uulitin ko mga katunay. Wala akong utang sa 5-6. At sinasabi ko, no? Meron na akong magarang kotse ngayon. No? At laging ang ulam namin ay hamon. Lechon. No? Ganyan. Kung binabayaran kami ng Duterte. Kaso walang binabayad sa amin. Alam nyo ang ginagawa namin, no? Kaya namin pinaglalaban ng mga Duterte kasi alam namin na nasa tama sila at sila yung makakapagbigay dito sa Pilipinas ng magandang pamumuno. Kung sakaling mananalo si Sara Duterte, no? Yung sinasabi nyong kabayaran na binabayaran kami, no? Ang magiging kabayaran sa amin nun kapag nanalo si Sara Duterte ang presidente ng Pilipinas, ang kabayaran nun yung magandang serbisyong ibibigay niya sa Pilipino na tayong lahat din naman ang makikinabang. 'Di ba? Yun yung magiging bayad sa amin. Na lahat ng tao ay makikinabang. Hindi isang tao lang yung nakikinabang. No, kaya namin pinaglalaban yung mga Duterte. Kaya kami nagsasalita, no? At nagsasalita at tumatayo sa mga Duterte dahil nakikita namin na may katwiran sila at sila lang yung nakikita namin na may paninindigan na makakapaglingkod at karapat dapat na maging leader ng bansa natin. Pala rin at makarating sa Senado, maninindigan pa rin ba ako? Alam mo naman, naka-record yung video na yan. Hindi ko kailanman, kahit sa guni-guni, hindi ko naisip na dadayain ko ang taong bayan. Madidisgrasya yung mga pangarap ko na paglilingkod, madidisgrasya yung mga gusto kong maresolba kapag niloko ko ang taong bayan. Mabigat yun. Mabuti pala kung sa 6-year period, yung pangarap kong gawin para sa taong bayan, magagawa ko. Siguro, pwedeng dadayain ko ang taong bayan. Mga katunay, iboboto nyo ba si Colonel Busita, no? Bilang senador? Tatakbong senador nga daw kasi ito Pero hindi mahabang proseso itong mga problema nakikita ko. Pero tingin ko, Colonel Busita, no, mas maganda mag-congressman ka muna uli. Baka sakaling manalo ka uli. 'Di ba? Kumbaga, wag magmadali sa posisyon. 'Di ba kasi yung pagiging senador, pagiging vice, diyan lang naman 'yan eh. Ipakita mo muna sa tao yung magagawa mo sa distrito muna. 'Di ba? Wag muna tatalon sa mataas.
'Di ba? Katulad ngayon, 'di ba? Ang mga naglalabang mga senador ngayon matitindi. Huwag mo muna sasabayan. Kung ako sa iyo ang diskarte, diyan ka muna, stay ka muna sa pagiging congressman. Na dapat solusyonan. Ang pangarap ko lang naman, Brother Oli, dating ng araw na mamamatay na ako, yung alam kong problema ng taong bayan, kahit papaano, may ma-share ako na solusyon. Actually, gusto ko yung narinig ko sa inyo, Colonel Busita, dahil maganda yung sinasabi niyo. Patas din. Kasi sabi ko nga, pwede nyong imbestigahan kung gusto ninyo ang confidential funds. Pero imbestigahan nyo lahat. Para kasi na-focus tayo, ang ating gobyerno ngayon sa puro si Sara. Parang lahat ay mabait, lahat santo, si Sara, BP Sara ay demonyita. Ganun ang siya yung lumabas na masama, na lumalabas sa ano. Kaya yung tao ngayon, hindi natin marin masisi kasi kaya lumilinya ano ba? Saan ba ito? 'Di ba? So doon ang anuhan niya. Tama naman po kayo. Kasi nga kung pipirma kayo at puro si BP Sara lang, wala ring maitutulong sa bansang Pilipinas. Yes, tama yun. Definitely. Kaya good move yung ginawa ni Colonel Busita na hindi ka na nakisali dun sa mga pumirma na makikitid ang utak. Di ba? Oo. Patungkol naman dito dahil sa pagtulong. Opo, sige. Brother Oli, sundan ko lang yung sinabi mo, no? Sige. Kung sasang-ayon ako doon sa nabanggit mo, parang pilosopo naman ako. Para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat Para bang naging experiment lang na, parang may problema. Sapat na yun para magsulong ng batas Para sa akin pasensya kung mali ako. Hindi, para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat No? Pero dahil doon sa investigation na yun, makikita na dapat pala ganito, dapat ganito. Kasi marami namang matatalinong kongresista Matatalino, magagaling, abogado, at talagang hasa. Ibig sabihin, kumbaga sa isang experiment, nag-experiment ka na isang bagay, hindi mo na kailangang i-experiment lahat Nakukuha mo yung punto ko. Kasi kung i-imbestigahan naman lahat, baka tapos na yung another Congress, di pa tayo tapos. Parang wasting time. Ibig sabihin, kung maging objective tayo, huwag ganon ang punto ko dito. Kasi gusto ko, Brother Oli, pagka nagdesisyon ako at pumabor ako sa isang bagay, kahit saan ka mo ako tanungin, kahit dyan sa anywhere, kaya kong sagutin sa ng diretso at kaya kong panindigan. Hindi ko ugali yung sasangayon o peperma na hindi ko kayang panindigan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin yung video na yon. Si Coach Oli, no? Banateros Brothers. Ayan, syempre, supportahan natin yan. At syempre, si Colonel Busita yung nagsasalita. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. No? Ulitin ko, iboboto nyo ba si Colonel Busita sa Senado? Aba. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.